Papagkamatayan ko yan. Maraming salamat. I'm ready to answer your question. Thank you, Mr. President. But now, Padilla, what was your point? Maraming salamat po, Chairman. Gusto ko lamang pong sundan yung sinabi ng ating pong resource speaker, si Ms. Cristina M. Gonzales. Yun po yung nilalaman po ng aking paunang salita kanina. Na tunay po talaga na nagkakaroon po ng paglilinis. Yun po yung sinasabi niya na pagka magpapalit po ng administrasyon, kaya po kanina, pinag-uusapan natin yung I-paraphrase ko si Patricia Evangelista, do some people need killing, Mr. Duterte? Ma'am, presidente ako. Nagagastos ako sa gobyerno. Bakit ako magbubuhay sa mga putang inang yan? Kung yung pera na ipapakain ko dyan sa preso, ibigay ko na lang doon sa mga tao dyan sa walang bigat. So mas okay Walang kung trabaho. patayin sila kesa Wala ipreso akong pakialam sila? dyan sa kriminal, ma'am. So thank you for making that of record. Alam sa kriminal kung saan silang impernong gusto nilang. Go ahead, Mr. President. Nagtataka ako hanggang ngayon ang Justice Department hindi pa nag-file ng kaso hanggang ngayon. Katagal lang. Matagal ako pumapatay ng tao hanggang ngayon hindi pa sila nag-file ng kaso. Mr. Chair, another addition to the list that's growing by the minute. Okay, for the record, Mr. President. Wala. Mr. President, for the record, kasi may nagtanong din sa akin eh. Wala. Huwag na tayo magdrama dito. Tapusin na natin itong istorya na ito dito sa Pilipinas. For the record, Mr. President, wala. Kasi naawa ako dito sa mga pulis. Sa totoo lang, naawa ako sa mga pulis, pati sundalo. Kaya ako, akin mind and mind alone. Mr. President, kanina pa ho kayo tingin ng tingin sa amin. Hindi kayo, lagi kayo tumitingin sa kanan. Hindi ho kayo tumitingin sa kaliwa. Nagpapansinan na ba ho kayo ni Senator De Lima? Wala maganda dyan, dito lang. Anyway, Mr. Chair? to be serious, on Yes, a serious Mr. note, Chair, sir. I think, I beg Senator Jinggoy, the SP Senator Pro Rizal. Tempore to lead us in setting the tone that this is not a laughing matter. I'm not, Salamat, Mr. Chair. I was not joking. I was just, How do you deal with the problem? Ano Mr. kaya ang tingin ninyo sa... Hindi... I'm sorry to tell you, I'm sorry to express to the nation. Unforgiving ako, hardliner, alam nila yan. Pati pulis alam nila. They are not ready siguro to talk about it. Sinabi ko yan sa mga pulis. Putang ina kayong mga pulis, pag pumasok kayo dyan sa droga, kayo ang mauuna. For all of its successes and shortcomings, I alone take full legal responsibility sa lahat na nagawa ng mga pulis pursuant to my order. Ako ang managot. At ako ang makulong. Huwag yung pulis na sumunod sa order ko. Kawawa naman at natrabaho lang. Yun ang gusto kong sabihin sa Pilipino at mabutit niyaya ninyo ako dito. Once and for all, yan ang gusto kong sabihin sa tao. I have found all of you as your president. Then, and as a private citizen now, drugs will destroy the Filipino. It will destroy my country. And I will never allow it. Paski ako empleyado sa gobyerno o private citizen, I will do what is necessary to protect my country, my community, at yung mga anak natin. This is a matter of principle. At papagkamatayan ko yan. Maraming salamat. I'm ready to answer. Thank you, Mr. President. But now, Padilla, what was your point? Maraming salamat po, Chairman. Gusto ko lamang pong sundan yung sinabi ng ating pong resource speaker, si Ms. Cristina M. Gonzales. Yun po yung nilalaman po ng aking paunang salita kanina. Na tunay po talaga na nagkakaroon po ng paglilinis. Yun po yung sinasabi niya na pagka magpapalit po ng administrasyon, kaya po kanina, pinag-uusapan natin yung 2015 hanggang 2016. Kasi noong 2015 po, yun na po yung umpisa ng tinatawag nating paglilinis ng mga ninja cops.
Kasi po papasok na po yung bagong administrasyon. Yun po yung sinasabi ni Ma'am Cristina Gonzales na tunay po na nangyayari yan sa underworld. Na kapag ganyan po talaga, napapasok na po yung isang administrasyon na meron po talagang political will na talagang duruging niyang drug syndicates at paglipana po ng droga. Talaga pong yung mga may alaga, yung pong mga tinatawag natin po talaga na talagang yun mga scalawags po talaga, talaga maglilinis po yan. Yun po yung sinasabi. Kaya po yung 2015, bago po pumasok si Pangulong Rodrigo Roa Duterte, naglilinis na po yung mga tinatawag nating scalawags. Maraming salamat. Minutes for opening statement, if you want. Mr. Chair, Mr. President. may I interrupt you? Yes, sir. I'm sorry, but I have to respond to the remark of Senator De Lima. It is only fair na bigyan niyo ako ng 1 minute. And I have read, this is part of my speech, but I want to make it of record. Ito yung the long and short sa trabaho ko nung mayor ako pati presidente ako is that the jobs nung dalawang trabaho was never easy and it was not meant to be. I have tried to do the best I can to address the problem of illegal drugs and without compromise. Kasali na lahat yung naririnig niyo. Whatever it is, hindi ako nag-compromise. Sinabi ko ito. Pagka pumasok kayo dyan, walang compromise, walang ariglo, walang usapan. Do not do it in my city. Nung presidente ako, sabi ko, bitawan ninyo. Kasi pag hindi, magkakaroon talaga tayo ng problema. Ito na nga itong ngayon. As I have tried to do the best I can to address the problem of illegal drugs firmly and without compromise. Yan ang gusto ko lang iiwan dito bago ako alis. O bago ako alis sa mundong ito. For all of its successes and shortcomings, it was not a perfect one. Maraming mali. Baka may maraming krimen. Alam mo, gusto ko lang iiwan ito sa Pilipino. I would never have any other chance maybe in the future. That for all of the successes and mali o ano, I and I alone take full legal, moral responsibility. Yan ang iniiwan ko sa inyo. I am ready for your questions. Mr. President, kanina pa ho kayo tingin ng tingin sa amin. Hindi kayo, lagi kayo tumitingin sa kanan. Hindi ho kayo tumitingin sa kaliwa. Nagpapansinan na ba kayo ni Senator De Lima? Wala maganda dyan. Dito lang. Anyway, Mr. Chair? to be serious, Yes, on a serious Mr. note, Chair, sir. I think, I beg Senator Jinggoy, SP Pro Senator Tempore to lead us in setting the tone that this is not a laughing matter. I'm Yes, not, Salamat, Mr. Chair. I was not joking. I was just, para ma-lighten lang yung mood, Mr. Chair. Anyway, on a serious note, Yes, okay. Mr. Continue. President. All right, If you permit it. Okay. Senator Bato. Yes. Senator, may I Yes, sir. Go ahead. interject? Lahat itong sa right side ko, dumaan ito ng Chief of Police Director. Puro commander ng death squad yan. I thought there was no existence. Trabaho ng pulis yan. Literally, hindi mo sabihin ng death squad. Yung isang senador, yan ang nakaupo dyan, si Senator De La Rosa. Death squad rin yan. Because they were police directors handling the controlling crimes in the city.
So pag sinabi mong death squad, it's a very loose term na ginagamit mo lang parang ganun easily. Lahat yan sila, ikaw, ito, si Danao, ayan o. Ayan, nagdadasal kasi sa kasalanan niya siguro. Magkano bang, ilan bang pinatay mo? Dumaan yan. Ito, De La Rosa. Tanungin ko sila ngayon. Tanungin ninyo. Openly, lahat yan dumaan pagka police chief. Pati yan si Gamboa. Tanungin ninyo. Danao, kung may utos ba ako na patayin ninyo yung tao na katali, yung paa, pati kamay sa likod, or assassinate them. Ang sinabi ko, ganito, prangkahan tayo, encourage the criminals to fight. Encourage them to draw their guns. Yan, buhay yan. Ayan ang sila, yan ang instruction ko. Pati yan si Kuy. Encourage, pati yan si De La Rosa, encourage them lumaban. Pagka lumaban, patayin ninyo para matapos na ang problema ko sa siyudad ko. Noong na-presidente ako, ganun rin sa command conference. Diyan sa Malacanang. Yan ang utos ko. Bakit ko pagbigyan important? Mag-criminal, they go after the innocent people robbing. Mabuti na lang sana kung aakyat ng bahay. Mayor ako matagal. Aakyat ng bahay. Magnakaw. Re-rapin yung bata, re-rapin yung babae, tapos papatayin. Kung ikaw ang mayor, how do you deal with the problem? Ano Mr. kaya ang tingin ninyo sa... I'm sorry to tell you, I'm sorry to express to the nation. Unforgiving ako, hardliner, alam nila yan. Pati police alam nila. They are not really siguro to talk about it. Sinabi ko yan sa mga police, putang ina kayong mga police, pag pumasok kayo dyan sa droga, kayo ang uuna. Mr. Chairson, it would be me. I assume full responsibility. So, do you assume responsibility for the death of Kian De Los Santos? Mr. No. Chair? No. How about Ala- si Carl Alam mo ma'am, Anthony Nunez? before you rumble on those many things. No, I'm not rambling, Mr. Chair. Very specific yung mga tanong ko. Specific ang law. Guilt is personal. Tanong ka muna ng abogado. Okay lang po. Kayang-kaya kong magtanong sa abogado. Sige, tanong ka muna itanong ko ngayon po. before we proceed. No. Hindi tayo I magkakaintindihan have prepared dito. these questions with my Guilt legislative is staff. personal. Yes, it's very personal. Hindi So, mo pwedeng ipasa sa iba yan. No, hindi po ito pagpasa. Ah, Iniimbestiga kaya nga. po ng Blue Ribbon yung war on drugs at yung naging bunga na extrajudicial killings dyan. And I am basing my question dun sa mga sinabi ninyo repeatedly, parang tuwing Oktubre nga sinasabi nyo, na you will take responsibility. Correct. So now let me ask you about Carl Anthony Nunez, 20 years old. Walang nahanap na droga o baril sa katawan niya. Sabi nga ng investigador, mistaken identity. Do you take responsibility for his death? You know, ma'am, can I ask for a recess of just a It's few all right, minutes? Mr. Chair. Yes. Responsibility, as you said in October 2020, as you said in October 2021 about assuming responsibility for the war on drugs, do you take responsibility for the death of Carl Anthony Nunez, Mr. Chair? Alam mo, yung policy, ma'am, hindi mo nakuha yung policy ng presidente. Nakuha ko po, policy I maker was din po talking ako. about the policy. I take full responsibility yung sinabi ko na war on drugs. You said, Pero sir, kung you can hold me magpasok ka responsible ng for any death. specific crime, Yes, sir. You spoke hindi about pwede yan. you spoke about At specific saka, crimes. kung sabihin ko, I will take full responsibility, magdating tayo sa korte, hindi naman tatanggapin yan. Well, Mr. Chair, and if the resource person could keep his volume and pitch to a Mr. normal Chair, trying level. to pin me down on Mr. Chair, you are pinned down by your own statements you of cannot- October. you have to pin me Mr. down Chair. lower. I'm not trying to pin you Sir, down no, on The exchanges air. are no longer productive. Mr. The hearing Chair. is Do not pin me suspended. down on semantics. Salamat kaayo, Mr. Chair. So, i-summarize ko na lang yung unang line of questioning ko. The point of my question tungkol sa assuming responsibility or not kina Kian, Carl Anthony Nunez,
itatanong ko rin dapat si Althea Barbon na 4 years old at si Carl Arnaiz at si Reynaldo de Guzman alias Kulot na-confirm sa Caloocan Court na the evidence was merely planted by the police. Ang point ng unang questioning ko na yon ay kung ina-acknowledge nyo o hindi na yung policy nyo caused the death of innocents. So lastly, Mr. Chair, actually may mga isang dosenang tanong pa sana ako sa dating presidente pero na-high blood yata sila sa akin. So dalawang huling tanong na lang. Una po. Yes, Mr. Chair. Ganun lang siguro kasi excited lang ako. First time ako naka-appear ng Senate. But walang personalan yan. It has nothing to do with you, yung character ko. Yung boses ko lang kasi excited. But if you are offended by the demeanor, then mag-change gear ako. I'll try to do it with moderation. Salamat kaayo, Mr. Continue, ma'am. Chair. Continue. Salamat kaayo, Mr. Chair. At saka, Hindi, sandali, ma'am. Mr. Ganito, Chair. and I'm addressing lahat kayo. Taga-probinsya po ako. Hindi ninyo pwede akong masumo na paulit-ulit. Pag ginawa ninyo yan, isnabin ko kayo. Wala akong pera. I am not that rich na mag-travel dito sa aeroplano. Mahal yan. I am bubuhay ako sa retirement pay ko. So, pati itong pamasahe ko, retirement pay ko yan. Wala akong negosyo ever since. Gobyerno lang ako. I have been an employee of government ever since. Kaya, I do not have my public life is open to everybody. So, magastos masyado, ma'am. Kaya, kung maaari lang, tapusin natin ito hanggang bukas. Huwag na tayong umalis dito. Thank you, Mr. President. Salamat kaayo, Mr. Yes, sir. Chair. Tapusin talaga natin ito. Tapusin natin ito dito ngayon. Huwag tayong umalis dito hanggang umaga. Umabot man tayo hanggang umaga bukas. Huwag tayong umalis dito. Tapusin natin dito. Okay, Mr. President, we are prioritizing the questions directed to you. Sige, Senator Ortiveros. Salamat kaayo, Mr. Chair. So, pangalawang tanong ko, tinawagan nyo ba si Senior Superintendent Padilla para i-congratulate siya sa pagpatay sa 3 high-value targets na Chinese nationals na inilagay sa loob ng Davao Penal Colony? Kasi sinabi nyo daw, congrats Superintendent Padilla, job well done. Pero grabe ang ginawang dinuguan. Do you confirm this, Mr. Chair? You call Padilla now because he's lying. I do not know him and I do not have to congratulate this policemen and soldiers. Trabaho ninyo yan. Why do I have to congratulate you? Magtrabaho kayo dyan. So you do not confirm na tinawagan nyo si I do Senior not- Superintendent Padilla? I only congratulate people with who itong mga police na graduate with honor kasi nagtuturo ako sa Police Academy. May congratulatory message ako. Pero congratulate ako ng ano. Well, Mr. Chair, of course, absolutely hindi naman natin kailangan investigate yung graduating with honors sa academy. Pero yung EJ case sa war on drugs, kailangan talagang kaya natin iniimbestiga. Kaya And, ma'am, huwag Mr. tayong Chair, umalis dito sa kwartong ito hanggang matapos ang gusto ninyong kunin sa akin. well, Mr. Chair, so yung huling tanong ko for today, for the record, Bakit ano po? tinawag Mr. ninyo Chair. ako dito tapos yan lang ang huli ninyong tanong? May mga colleagues pa yata tayo, Mr. Chair, na magtatanong sa dating presidente. So, for the record, sinasabi nyo ba na ang mga drug users at drug criminals ay dinideserve nilang mamatay na lang kaysa pumunta sa jail? O para i-paraphrase ko si Patricia Evangelista, do some people need killing, Mr. Duterte? Ma'am, presidente ako. Nagagastos ako sa gobyerno. Bakit ako magbubuhay sa mga putang inang yan? Kung yung pera na ipapakain ko dyan sa preso, ibigay ko na lang doon sa mga tao dyan sa walang bigat. So, mas okay Walang kung trabaho. patayin sila kaysa Wala ipreso akong pakialam sila? dyan sa kriminal, ma'am. So, thank you for making that of record. Alam sa kriminal kung saan silang impernong gusto nilang pumunta. Well, Mr. Chair, for the record, You make your own history in this planet. yes, Mr. Yun Chair. ang gusto nilang mangyari. Doon sila
Doon sila sa impyerno at doon tayo magkita. Well, Mr. Chair, wala namang jurisdiction ng Senado sa impyerno. Dito lang sa bansa natin pwede tayong mag-investigate. Ba't doon tayo pupunta? Well, wala po akong ambisyon pumuntang impyerno pa. Pero Mr. Chair, hirain kita, ma'am. ang punto lang nito ay nung magsisimula ang anumang police operations, drug-related police operations, supposed to be at sinabi ng mga resource persons, merong pong manual of operations, merong continuum of force sa pag-enforce implement ng police anti-drug operation. So, ang premise is, yun na nga, arrest muna at build the case. Well, Mr. Chair, no, as a final word, I hope and I imagine that the Department of Justice is watching dahil ang daming admissions ng dating presidente involving criminal acts. Salamat kayo. Kasaysayan na lang po maghuhusga. Salamat kayo, Mr. Chair. Thank you, Senator Mr. Ortega. Chair. Yes, go ahead, Mr. President. Nagtataka ako hanggang ngayon, ang Justice Department hindi pa nag-file ng kaso hanggang ngayon. Katagal lang. Matagal ako pumapatay ng tao hanggang ngayon, hindi pa sila nakapile ng kaso. Mr. Chair, another addition to the list that's growing by the minute. Okay, for the record, Mr. President. wala na tayo- Wala, wag na Mr. tayo- President, for the record, kasi may nagtanong din sa akin Wala. Huwag na tayo magdrama dito. Tapos yan na natin itong istorya na ito dito sa Pilipinas. For the record, Mr. President, wala. Kasi naawa ako dito sa mga pulis. Sa totoo lang, naawa ako sa mga pulis, pati sundalo. Kaya ako, akin mind and mind alone. Pag nag-inutusan ko ito, mag-operate itong mga buang na ito, kung ano mangyari akin yan, I'm emotional because I've been longing to state this particular sentiment. Protektado ko yan sila. Basta in the fulfillment of duty, Mr. Senator, yan sila, naging chief of police yan. Protektado ko ang pulis pag nagtrabaho in the fulfillment of duty. Pero alam nila, ang mga pulis na pumasok ng kidnapping, alam nila yung pulis nila, pinatay ko. Full legal responsibility. Sa lahat na nagawa ng mga pulis, pursuant to my order, ako ang managot. At ako ang makulong, huwag yung pulis na sumunod sa order ko. Kawawa naman, nagtatrabaho lang. Yun ang gusto kong sabihin sa Pilipino at mabutit niyaya ninyo ako dito. Once and for all, yan ang gusto kong sabihin sa tao. I have warned all of you as your president, then, and as a private citizen now, drugs will destroy the Filipino. It will destroy my country. And I will never allow it. Baski ako empleyado sa gobyerno o private citizen, I will do what is necessary to protect my country, my community, at yung mga anak natin. This is a matter of principle. At papagkamatayan ko yan. Maraming salamat. I'm ready to answer your question. Thank you, Mr. President. But now, Senator Padilla for reminding this representation that his name was also mentioned. So, if he wants to react, go ahead. Maraming salamat po, Chairman. Gusto ko lamang pong patunayan, unang-una, na ang mga Jehovah's Witness po ay non-political. Never silang na-involve sa politika. Opo. Pangalawa po, naiintindihan ko po kayo. Nararamdaman ko po yung nararamdaman po ninyo. Dahil ang kapatid ko po, once upon a time, napatay din po. At siya din po ay binansagan na Carnap King. So naiintindihan ko po, nararamdaman ko po ang sakit. Dahil nung nangyari po ito, ako po ay napakabata pa nung pinatay yung aking kapatid at sinabing siya ay Carnap King. Siya po ay ganun din, summary execution din. Kaya naiintindihan ko po kayo at nakikiisa po ako sa inyo. Padilla, what was your point? Maraming salamat po, Chairman. Gusto ko lamang pong sundan yung sinabi ng ating pong resource speaker, si Ms. Cristina M. Gonzales. Yun po yung nilalaman po ng aking paunang salita kanina, na tunay po talaga
na nagkakaroon po ng paglilinis. Yun po yung sinasabi niya na pagka magpapalit po ng administrasyon, kaya po kanina pinag-uusapan natin yung 2015 hanggang 2016 kasi noong 2015 po, yun na po yung umpisa ng tinatawag nating paglilinis ng mga ninja cops. Kasi po papasok na po yung bagong administrasyon. Yun po yung sinasabi ni Ma'am Cristina Gonzales na tunay po na nangyayari yan sa underworld. Na kapag ganyan po talaga, napapasok na po yung isang administrasyon na meron po talagang political will na talagang durugin niyang drug syndicates at paglipana po ng droga. Talaga pong yung mga may alaga, yung pong mga tinatawag natin po talaga na talagang yung mga scalawags po talaga, talaga maglilinis po yan. Yun po yung sinasabi. Kaya po yung 2015, bago po pumasok si Pangulong Rodrigo Roa Duterte, naglilinis na po yung mga tinatawag nating scalawags. Maraming salamat. To the next hearing. And a personal detail about that resource person. Gusto ko lang i-make off record na it is already common knowledge na dahil isang leader, si Laila de Lima, nung siya ay senador at siya ay babae, wineponize talaga yung batas laban sa kanya in the most sexist and misogynistic way. Lalo na sa, unfortunately, at that time, yung kabilang house. So, I look forward dun sa ipepresent niya sa komiteng ito, Mr. Chair, yung kanyang pag-aaral, comparison, nung napag-alaman, nung CHR, nung siya ay chair, tungkol sa mga extrajudicial killings sa Davao City, at comparison nun sa nakita nilang, ng komite niya dito sa Senado na EJ case, panahon ng war on drugs. And I look forward na hindi natin papayagang maulit yung pambabastos na ginawa sa kanya, lalo na sa kabilang house noon at sa online trolling na ginawa laban sa kanya bilang isang leader at bilang isang babae. Just for the record, Mr. Chair, with full confidence that our committee, subcommittee, and our Senate will uphold that. Daghang salamat, Mr. Chair. Senator Bato de la Rosa. Yes, Mr. Chair. First of all, I just would like to be clarified because the beginning of the hearing, you told us that Senator Joel Villarriba is being appointed by you as the Vice Chairman of this subcommittee. So therefore, he's a member of this committee. He's claiming to be not. No, he will be a member. Everything will be fixed, Mr. Thank you. I'm willing to be questioned by Senator Bato, Mr. President. No. If there's any question that you would like to we will raise. fix everything. Thank you, Mr. Chair. And Mr. Chair, I just would like to put on record my observation in this committee hearing that in this committee hearing, our resource persons are given even 10 to 15 to beyond the 15 minutes time to speak up. Unlike what happened in the Quadcom in the lower house, wherein kawawa ang mga pulis na ginawang resource person doon. This question is answerable by yes or no. Yes lang or no lang. No more explanation. Pero dito, Mr. Chair, we are treating our resource person with dignity and respect. So I just would like to put it on record, Mr. Chair. And as a follow-up to the question of our Senate Pro Tempore to Senator De Lima, Mr. Chair, isn't it the fact that NBI is operationally and administratively under the Department of Justice? It is. Yes. So if it is, if you are morally convinced about the wrongdoings of the former mayor of Davao City, about these killings, bakit mo po hinahayaan lang na walang report yung NBI sa'yo? You have instructed the NBI to follow up on this investigation. Tapos natapos na lang yung buong year, 6 years of the Aquino administration, hindi ka nakapag-file ng kaso kay President Duterte. Is that malfeasance on your part as that Secretary of Justice wherein you are morally convinced na may ginawang masama si Pangulong Mayor Duterte. Tapos ngayon, hinayaan mo lang NBI na walang ginawa, walang binalik na report, or baka sinabihan ka ng NBI, ma'am, ang ating kaso will not stand in court. Baka gano'n sinabi sa iyo. Kaya wala na nangyayari doon sa ginawa mong tasking sa NBI. Can we request for a brief answer, ma'am? My brief answer is that I did make some certain follow-ups, and there was reports from the NBI, verbal reports, when I asked about them, and that what would they tell me? That nahihirapan sila na mag-access sa Davao ng mga possible witnesses. Can I have the name of the NBI chief during that time na kinausap, na sinabihan niyo? Word lang. NBI, was it Ger? Paki-recall na lang, ma'am, and then once Yes, you recall, tell us. Okay, nandito pa kasi ako sa time na I'm giving the victims the chance nga to speak out, to air. Okay, nandito pa tayo.
Dalawa na lang naman yung ang tatanungin ko. Okay, Mayor Mabilog, you want to say something? Pwedeng hindi, pwedeng meron. Nasa sayo. Minutes for opening statement if you want. Mr. Chair, Mr. President. may sir. I interrupt you? Yes, sir. I'm sorry, but I have to respond to the remarks of Senator De Lima. It is only fair na bigyan niyo ako ng 1 minute. And I have read, this is part of my speech, but I want to make it of record. Ito yung the long and short sa trabaho ko, nung mayor ako, pati presidente ako, is that the jobs, nung dalawang trabaho was never easy. And it was not meant to be. I have tried to do the best I can to address the problem of illegal drugs and without compromise. Kasali na lahat yung naririnig niyo. Whatever it is, hindi ako nag-compromise. Sinabi ko, ito, pagka pumasok kayo dyan, walang compromise, walang ariglo, walang usapan. Do not do it in my city. Nung presidente ako, sabi ko, bitawan ninyo. Kasi pag hindi, magkakaroon talaga tayo ng problema. Ito na nga itong ngayon. As I've tried to do the best I can to address the problem of illegal drugs firmly and without compromise. Yan ang gusto ko lang iiwan dito bago ako aalis. O bago ako alis sa mundong ito. For all of its successes and shortcomings, it was not a perfect one. Maraming mali. Baka may maraming krimen. Alam mo, gusto ko lang iiwan ito sa Pilipino. I would never have any other chance maybe in the future. That for all of the successes and mali o ano, I and I alone take full legal, moral responsibility. Yan ang iniiwan ko sa inyo. I am ready for your questions. Mr. President, kanina pa ho kayo tingin ng tingin sa amin. Hindi kayo, lagi kayo tumitingin sa kanan. Hindi ho kayo tumitingin sa kaliwa. Nagpapansinan na ba kayo ni Senator De Lima? Wala maganda dyan. Dito lang. Anyway, Mr. Chair. to be serious, Yes, on a serious Mr. note, Chair, sir. I think, I beg Senator Jinggoy, SP Senator Pro Rizal. Tempore to lead us in setting the tone that this is not a laughing matter. I'm Yes, not, Salamat, Mr. Chair. I was not joking. I was just, para ma-lighten lang yung mood, Mr. Chair. Anyway, on a serious note, Continue. how do you assess the campaign against illegal drugs during your time, Mr. President? Do you consider it as a success, Mr. President? Mr. Senator, it is a continuing problem for the country and for the entire world. The drug problem is a very serious and pernicious, virulent ailment that the country is facing. Panahon ko and the previous presidents, yung panahon ko, hindi siguro ninyo nagustuhan, not you, yung the entire country, I am addressing the entire country. Baka hindi ninyo nagustuhan. But yun ang style ko. Sinabi ko nga, I tried to do the best that I could. Eh kung nagkulang ako, pasensya. Pero ang solution during my time was a call of duty of the president. Ako yun. Kasi ako yung presidente sa panahon ko.
At hindi po ako nagkulang, Mr. Senator. Nag-warning ako lahat narinig ng Pilipinas. Huminto kayo sa droga, bitawan ninyo, drop it. Kasi magkakaproblema talaga tayo. Pag nakita tayo sa isang kanto at hawak mo ang droga, problema na talaga yan. So, yun na, nagkakaroon tayo ng problema. May patayan. But it was not a state-sponsored killing. There was never an official order to the police and the military and to the agents of government to kill. Andyan si Senator De La Rosa. Wala akong sinabi na gano'n kasi abogado ako. Ang sinabi ko, yung sinabi ko nung nagtuturo ako sa Police Academy, that in your fulfillment of duty, yung elements of self-defense would apply to you pag you are trying to arrest a person. Alam mo, ang trabaho ng pulis kasi, pag sinabi mong aarestuhin kita, hindi hinto dyan. The police must arrest and overcome the resistance para madala mo yung kriminal doon sa istasyon at mabok mo para makulong. Yan ang problema at naawa ako sa mga pulis. Hindi mo masabi, bitawan mo yung baril at pag hindi sumunod, sabihin nila ng pulis, o sige, bukas makita tayo dito, huwag ka nang magdala ng baril. Po. Hindi yun ang tinuro ko sa kanila. Nagtuturo ako sa Police Academy. Yan lahat yan sila dumaan sa akin. Yan, because yan ang turo ng sa College of Law. That's the law. Kung ano yung sinabi ko sa pulis, batas yan. Walang compromise dyan when you are arresting a person. If he resists, pag ayaw magpa-aresto, you have to overcome him. His resistance. Ngayon, pag lumaban, nagkaletse-letse, may baril, may magpatayan talaga. Kaya yan ang problema ng pulis, kaya naawa ako. Kaya ako rin nandito, guns, siguro, paano na rin ng guns, God sent yung invitation ninyo. Naawa ako dito sa mga pulis na tinatawag rin nyo at inaano ninyo, yung trabaho ng pulis kasi involves personal contact. Walang trabaho sa pulis, sabihin niya, halika dito, bitawan mo yan, mag-surrender ka, sumama ka sa akin. It is always a confrontation, and if the other guy is armed, there will always be kamatayan or injuries. Mr. President, if I may... Yes, sir. Kasi napapanood ko kayo sa TV, nung hindi pa ako senador, during your term, na meron ho kayo sinasabi, ubusin ko kayo, papatayin ko kayo. Ano po ibig sabihin? Sino po yung uubusin ninyo? Sino yung papatayin ninyo? Ito ba yung mga user, mga pusher ng illegal drugs? Yes, sir. Lahat. Hold-upper, kidnappers. Hindi lang sa drugs? Hindi lang droga, sir. Lahat po. When I was mayor, kalaban ko lahat ang criminals. Huwag naman yung mga staff, wala akong alam dyan, yung mga cheke-cheke. Yung mga kidnappers, sa Mindanao po, marami yan. At yung mga lawless elements doon, when they go on a rampage, they take over the entire municipality. I-hostage na lang yung municipality, yung bangko lahat doon, hino-hold up at yung police hindi makagalaw kasi nakapalibot sila and there are civilians. And they cannot start a war because the civilians eventually will be killed in the process. Pati sila. Nung sinabi niyo pong uubusin ko kayo lahat, papatayin ko kayo lahat, ito ba ho yung naging resulta kaya marami hong naging patayan, Ginoong Pangulo? Literally, yes.
So, pero wala ho kayong inuutos sa mga dating chief of police ninyo, Sir. chief of PNP na pumatay. Warning lang na istorya mo lang yan, sir. Chismis lang ho. Alam mo, pagka mayor ka o presidente ka, pag sinabi mo, hoy, huminto kayo dyan, masama yan, illegal yan, walang mangyari sa syudad mo. Pag sinabi mo, huminto kayo, papatayin ko kayo. Pag hindi sila huminto, of course, the police would come in. Sabihin ko sa police, pag naghawak ng baril, ito yan sila, dumaan yan sa Davao lahat. Koy, pati, ito, si Danao, lahat yan sila, dumaan ng Davao. Ang order ko talaga sa kanila, pag maghawak ng baril, patayin mo na para one less criminals. Bukas mag-hold up na naman yan, may poproblema na naman tayo. Ganon rin sa puser. So, Ginong Pangulo, nung mayor po kayo ng Davao, do you confirm the existence of the Davao Death Squad? No, sir. Wala po ng Davao Death Squad. So, ano po yung iniimbestigahan ni former Senator De Lima nung siya chairperson ng Commission on Human Rights? Ang iniimbestigahan po niya yung DDS, if I'm correct. Am I correct? I don't know how the term was coined. Senator De Lima, were you investigating the Davao Death Squad when you were chair of the CHR? Yes, that was the focus. But the former president doesn't confirm the existence of the Davao Death Squad. That has been his position nung tinanong ko ho siya, nung nag-appear siya sa public inquiry. That there's no such thing as DDS. But there are people, there are witnesses who said that there is such a thing as Davao Death Squad. It may not be the correct term, or it may not really be or explicitly called the Davao Death Squad. Who coined that name, that phrase, the Davao Death Squad? I think it was media, it was certain sectors, certain groups. But it was not the CHR which you headed before, Madam Senator. We knew it to be as Davao Death Squad because of the various reports. But it did not originate from us, the term Davao Death Squad. What is clear to us is that there was this group of assassins, and some of them are actually part of the Davao City Police Office. And there are also the Abanteros, the assassins themselves, with respective handlers. And already, Mr. Matubato and Mr. Las Cañas... If I may cut you, Madam Senator, may quick interjection on those, Senator. Okay, our rules on interjection, ganito, I will have to ask the permission of the senator who has the floor if you want. And then, please limit it to maximum of 2 and very related to the topic that we're discussing, okay? So, Kahit one lang, Mr. Chairman. 1 or 2. One lang. Yes, Okay, please. Senator Risa Ontiveros is recognized. Salamat kayo, Mr. Chair, and salamat sa SP Pro Tempore. Very quick, at the proper time, and this is related to the line of questioning of the SP Pro Tempore right now. At the proper time, I will ask the Chair's permission to play a never-before-played video that precisely talks about the Davao Death Squad, exactly related sa line of questioning ng SP Pro Tempore at this moment, Mr. Chair. Salamat, May isa SP pa. Pro Tempore. May isa pa. Salamat If- kayo, if- Mr. If you Chair. permit it. Okay. Senator Bato. Yes. Senator, may I Yes, sir. Go ahead. interject? Lahat itong sa right side ko, dumaan ito ng Chief of Police Director. Puro commander ng death squad yan. I thought there was no existence. Trabaho ng pulis yan. Literally, hindi mo sabihin ng death squad. Yung isang senador, yan ang nakaupo dyan, si Senator De La Rosa. Death squad rin yan. Because they were police directors handling the controlling crimes in the city. So pag sinabi mong death squad, it's a very loose term na ginagamit mo lang parang ganun easily. Lahat yan sila, ito, si Danao, ayan o. Ayan, nagdadasal kasi sa kasalanan niya siguro. Magkano bang, ilan bang pinatay mo? Dumaan yan. Ito, De La Rosa. Tanungin ko sila ngayon. Tanungin ninyo. Openly, lahat yan dumaan pagka-police chief. Pati yan si Gamboa. Tanungin ninyo. Danao,
Kung may utos ba ako na patayin ninyo yung tao, nakatali yung paa, pati kamay sa likod, or assassinate them. Ang sinabi ko, ganito, prangkahan tayo, encourage the criminals to fight. Encourage them to draw their guns. Yan, buhay yan. Ayan ang sila, yan ang instruction ko. Pati yan si Kuy. Encourage, pati yan si De La Rosa, encourage them lumaban. Pagka lumaban, patayin ninyo para matapos na ang problema ko sa siyudad ko. Noong na-presidente ako, ganun rin sa command conference. Diyan sa Malacanang. Yan ang utos ko. Bakit ko pagbigyan important? Criminal, they go after the innocent people robbing. Mabuti na lang sana kung aakyat ng bahay. Mayor ako matagal. Aakyat ng bahay, magnakaw, re-rapin yung bata, re-rapin yung babae, tapos papatayin. Kung ikaw ang mayor, how do you deal with the problem? Ano Mr. kaya ang tingin ninyo sa... I'm sorry to tell you, I'm sorry to express to the nation. Unforgiving ako, hardliner, alam nila yan. Pati pulis alam nila. They are not ready siguro to talk about it. Sinabi ko yan sa mga pulis. Putang ina kayong mga pulis, pag pumasok kayo dyan sa droga, kayo ang uuna. Mr. Chair. No need to strike it out if that is the real way that the mayor then phrased his sentence. Okay, Bre, Can I just continue? as chairman, Mr. President, fact-finding muna. General Gamboa, you were formerly Chief of Police of Davao. Lahat yan sila. Yes, answer. Yes or no? Yes? No, sir. No. Okay. General Danao, former Police Chief of Davao? Yes, sir. Okay. General Sinas, former Police Chief of Davao? No, sir. No. Catalino Coy, former Police Chief of Davao? Yes, Your Honor. How about Karamat, former Police Chief of Davao? Ha? Sa mic, sir. No, sir. Okay, para klaro. Okay. Sige, so, just- Ako, you Mr. have the Chair. floor, Senator. Mr. Chair, Has the floor. Okay. Ako, hindi mo ko tanungin? Yes. We need to Former Chief of Police ako lang Because daw. alam ko, Chief ka ng Police, but former Chief Yeah. of Davao. Okay. And Mr. Chair, Sige, kanina, yes, he's you allow allowing me you. Sige, short, one. short introduction. Mr. Chair, yung DDS, yung term ng DDS, siguro sa amin dito, Danao, General Coy, General Gamboa was never a Chief of Police, but na-assign yan sa Davao, sa Police Regional Office 11. Ako, assign ako ng Davao as City Director. At doon ako nagsimula yung career ko sa Davao City. Just this weekend, Mr. Chair, in-interview ako ng mga media ng Davao nung umuwi ako. And harap-harapan, sinabihan ko sila, kayo kasi, mga media ng Davao, kayo nag-imbento nung term ng Davao Death Squad. Pag may namatay, binabalita kagad niyo, Davao Death Squad, Davao Death Squad. Kayo, ang nag-imbento ng term na yan. Sabi ko sa media ng Davao. And later on, one of the media ng Davao, dinibunk yung aking statement. Sabi niya, sir, with due respect, bago namin yan na-create, yung term na yan ng Davao Death Squad, meron kasing isang namatay, sir, may isang namatay, binaril, may nakalagay doon na placard na Davao Death Squad. Kaya doon nag-start yung paggamit namin ng term ng Davao Death Squad. So therefore, sabi ko, okay, I will correct my statement. Hindi kayo ang nag-imbento, but kayo ang nag-propagate ng word na yan. So yun na, lumaki na, nagiging ginamit niya pag may binaril sa Davao Death Squad. Kahit na binaril dahil jealousy ang motibo, or kaya malaking utang, nakadispal ko ng pera, binaril, DDS kagad ang pinapalabas na term. So, yan na, lumaki na yung pangalan na Davao Death Squad, Mr. Chair. Yan na po yung intervention niya. Yan, na yun na. Thank you. Sige po, before I The SP Pro Tempore. says Senator Risa. Apo, Mr. Chair, kasi siguro napansin, pati ng former president, yung shock ng lahat. Bakit, sir, yan ba ang trabaho ng pulis? Na pumatay ng mga suspected criminals? Sir, yung mic nyo. Pag lumaban. Bakit Iba sila po yung pagka-express kasi kanina, so I had to clarify. Bakit Salamat, sila- SP Pro Tempore. bakit sila Salamat, Mr. makamatay? Chair. No. Hindi yan ang tanong ko. Talagang, napaka hindi magandang impression po ng mga statements kanina. Kaya I appreciate the
Yusek Kuy at pati kanina ni General Danao. Look, ma'am, about it. may I Salamat kayo, Mr. interrupt Chair. you I'm done, Mr. Chair. for now. kindly? Go ahead, sir. Itong mga to, ma'am, galing ito ng mga sa Academy PMA. Hindi ito mga bubo. Hindi rin ito papayag na utusan mo ng illegal. Doon yan sa academy nila, sa PMA, they are from there to, yung ano talaga yung batas. Kaya pag inutusan mo yan, sabihin mo, patayin mo, sabihin, sir, mukhang hindi pwede yan, sir. I tried. Ako mismo, I tried. Ako, marami ako, patayin mo, sir, kulong mo na lang natin, sir. Sabi ko siya, siguraduhin mo lang na hindi marili. Kasi gagawa ng kalukuhan yan uli and they will mag-hold up na naman yan. Yan ang lalo na yung mga kaso na mag-knockout tapos mag-rape tapos magpatay o Mr. Chair. Like, can we let the President complete his sentence? What were you trying to say, sir? That Yes, mag-rape, magpatay, magnakaw, magpatay, and then what do we do with them? ganun na lang ang sadness ko sa trabaho ko. Thank you. Kaya hindi ko lang sinabi ko yan kasi hindi ko lang sila mautusan ng gano'n na kagaya na sinabi ko, putang ina, nag-rape ng bata, yung pinatay, patayin mo. Hindi ko mautusan tong mga to. Sabi ko, karamihan na sila PMA, hindi maniwala yan ang ganon. Sabi man, sir, mahirap yan. Kulungin na lang natin, sir. Walang dumaan yan sila sa... There was never a time na sinabi ko, patayin ninyo yan. Minsan yung harap-harapan sa crime scene, nakita ko yung bata, 3 years old, rape, patay, tapos nandoon yung tiyuhin. O sinabi ko, putang, patayin mo. Out of outrage. In the moment of outrage yung, putang, patayin mo. Sir, kulungin na lang natin yan, sir. Ano nangyari doon, Mr. President? Yung insidente na yun, napatay nga yung tito? Pinatay? Hindi. Hindi. Mr. Chair. Yes, Senator Risa. Alam ko po na matatalino ang mga taga-Philippine Military Academy. Hindi po yan ang issue. Ang kinaklarify ko po ay kanina sinabi nyo na in-encourage nyo ang PNP na i-encourage yung suspect na lumaban. Yes. Para mapatay, para Yes. masabing nanlaban. Correct. Correct. Para Ito sa very ma-minimize. incorrect. Correct, yes. Very incorrect po, if I may Yes, say as a it's not, civilian, sa professional police. It Salamat depends tayo, on, Mr. Chair. ano na natin yan, ma'am. That's your view, that. It's not my Hindi view ka only, Mr. Chair. dumaan Thank you for hindi ka putting it on dumaan record. pagka-mayor, pagka-prosecutor. Ako, alam ko, dumaan ako prosecutor, mayor, presidente, alam ko ang trabaho ko. Yes, Yan salamat ang tayo, totoo Mr. dyan. Chair. Hindi ka nagdala ng syudad eh. You never Totoo had po, the Mr. chance Chair. to solve the problem of the community. Thank you, Mr. President. Thank you for Senator, putting it on Hindi record, tayo Mr. Chair. magkaintindihan dyan. Senator Estrada has the floor. Thank you, Mr. Chair. At Alam kung niyo, pabalikin ako, sir, gagawain ko uli yan. Dublado. Your Honor, silence please. Osaa, silence the gallery and those who will do that again, exclude them from the hearing hall. Gallery, please do not encourage me. Okay, Mr. Stay President. Okay, Mr. President, it's now Senator Estrada who has the floor. Thank you. Thank you, Mr. Yes, Chair. sir. Alam niyo po, nag-mayor din po ako ng San Juan, kaya I know where the former president is. Marami ka rin coming from. siguro pinatay, sir. Alam ko. Mr. Chair, Mr. President, bibigyan ho namin kayo ng pagkakataon to air your side dahil nung napanood ko po yung mga revelations ng mga resource persons sa Quad Committee sa House of Representatives. Marami po mga revelations po ang mga naglabasan, katulad po ng kay Colonel Garma. Ang sabi po niya, she received a call from you sometime in May 2016. Can you confirm this, Mr. President? Ay, hindi ako tumatawag ng pulis. Bahay? Yung sabi niya doon sa bahay? Hindi ko pinapupunta ng... Before you assumed the presidency, you were still president-elect at the time. Sabi niya May 2016.
So I presume you were still President-elect, Mr. President. I do not remember Calling her. calling her. And for what? Yung presidente ako, nandyan na yung lahat nasa akin na Ang sabi po kasi niya dun sa kanyang revelation dun sa Quad Committee, nagpapahanap din po kayo ng isang police officer na miyembro ng INC. Tama po ba ito? Yun po ang sinabi ni Colonel Garma ron sa Quadcom, sa House of Representatives, Pangulo. I hate to say this, but nagsisinungaling yung gagang yan. Bakit ako mamili ng Iglesia ni Cristo? Di, yung mga aglipay pati isali ko na lang. Yung Mormons. Why would I zero in sa Iglesia ni Cristo? Puro batisod. Yun po ang sinabi ni... Kaya, sir, Opo. I am just trying to explain ko kung bakit ako magpatawag ng Iglesia ni Cristo. Di, ipatawag ko na lang yung Mormons pati yung aglipay. Trabaho nila yan, sir. Ako, Mayor Presidente. Wala akong pakialam kung anong relihiyon ninyo. Trabaho kayo dyan. Alam nila yan. Alam nila yan kung paano ko sila murahin. Do not give me that shit to butang. Mr. President, pero gaano niyo po kakilala tong si Colonel Garma? At kailan niyo po siya nakilala? Saan ba ito nagka-problema itong babae na ito? Hiwala ito sa asawa eh. Si Niligawan Bilila niyo ba po? yun? Oh, si Bilila. Niligawan niyo po? Sino? Si Garma? Kung wala na siguro akong ibang makita siya. Hindi sir, ganito naman. Hindi ko naman inaano, but alam mo kasi, pag tao ko, alam nila yan. Parang close mo talaga. Kasi ganun ako magtrato dito sa pulis eh. Ito sila sir, mabuti nandito kasi puro dumaan ito sila sa akin. Ganun talaga ako Pero bakit po siya nagsasalita ng nagbibigay po ng revelation doon sa Quadcom na sinasabi nyo hindi po totoo na tinawagan nyo po siya noong May of 2016 at nagpapahanap po kayo ng isang police officer na miyembro ng INC? Hanggang ngayon sir, it's a mystery to me. Bakit ko siya tatawagan at bakit ko sabihin sa kanya maghanap ng Iglesia ni Cristo na marami namang pulis sa Davao na membro ng Iglesia ni Cristo? Why would I specify a person belonging to a religious sect when as a matter of fact there are a lot of policemen who are members of the Iglesia ni Cristo in Davao City? What would be the point of asking for a special person? Hanggang ngayon, sir, hindi ko nga mafatong. So sabi ko, well, I don't know, but it's a lie. Or making up stories. I don't know what she's driving at o ano ang gusto niyang Motibo? ipalabas sa at the end of the story. Mr. President, kilala niyo po itong si Leonardo? Colonel Leonardo. Yes, sir. Sino po ang nagrekomenda sa inyo na i-appoint po si General Leonardo? Kasi base ho rin sa testimonya ni Colonel Garma, siya yung nagrekomenda kay Leonardo sa inyo para i-appoint. Totoo po ba? Wala, sir, kasi alam mo, I cannot create a unit sa police because we do not have that kind of authority now. Hindi ako pwedeng magtawag ng police dito, o sige, kayo ang unit and you are, you do this job. You have to clear it with the, at hindi papayag itong mga chief of police kasi meron yan silang organization mismo for drugs and for itong whatever, mga specialized narcotics, tapos itong mga smuggling. Hindi. Kasi po ang testimonya po ni Colonel Garma sa Quadcom sa House of Representatives, tinuturo po niya itong si
Leonardo na nagbibigay po ng reward money sa mga police officials na nakakahuli o nakakapatay po ng mga drug pushers. Gusto ko lang, at least you can air your side, Mr. President, kung talagang totoong may reward money o wala. Sir, sagutin kita ng ganito. Bakit ako magbayad sa kanila? Trabaho mo nila yan. Kung may pera, bulsa ko na lang. If there is a fund for that, why would I give it to them? Trabaho nila yan eh. The best that I could minsan is pupunta ako. Iyaya ko yan sila na magkain. Or kung may mga problema sila na personal, alam mo sila, ganito yan eh. Yung puliser, maliit lang talaga yung sweldo. Hanggang ngayon, maliit talaga ang sweldo. Pag hindi pumasok ang local chief executive o city mayor at may problema ang personal yung pulis, cancer ang asawa, sweldo. Walang ibang puntahan yan, ikaw. Pag hindi mo tinulungan ang puliser, patay. Yung sweldo nila cannot cope up with the demands. Mga problema, minsan, yung tanungin ko, ilan ang anak ko? Magsabi ako, alam nila yung estasyon. Sa estasyon nila, yung station commander sila. Tapos magtanong ako sa isang polis, ilan ang anak mo? Sabihin, 6. Sir, ito, prangkahan. Nagagalit talaga. Putang. Sildo mo ng ganon, tapos sige ka, putulin ko yung, barilin ko yung, ganon. Nandito man sila, sir. And you can ask them. Stricto ako sa kanila, pero kaibigan ko sila. Ano ako sa police, sir? Because pagka may problema sila, nandyan ako sa kanila. Pro-police talaga ako at matagal akong nagturo sa Police Academy kasi noong practicing lawyer ako, wala masyado akong kita kasi bata pa ako. At maaga akong nag-asawa, magkaroon ako ng anak, kulang panggatas, kaya ako nagturo sa academy, kaya yan sila dumaan lahat sa akin. Lahat yan sila nakatikim ng lecture sa akin, sir. Wala akong sinabi sa kanila na pumatay ka ng tao, barilin mo, nakatalikod, ano yung sa law school ko, sir, yun ang tinuturo ko sa kanila. Yung criminal law ko dito sa law school ko, yun ang dinala ko sa kanila. At mas maganda kasi natitempla ko, I could use the common yung lingwahe nila. Kaya malapit yan sila sa akin. Pero alam nila pag nakasala sila, alam nila yan. Pagka sinabi ko nga sa kanila, ito, pardon, allow me to use the word. Sinabi ko talaga sa kanila, putang ina kayo mga pulis kayo. Huwag kayong pumasok dyan sa druga. Huwag kayong pumasok sa kidnapping. Kasi ako mismo, ako ang papatay sa inyo. Ako ang magparil sa inyo. Totoo yan, sir. Ano yan? Buhay man sila lahat. Sabi ko, putang ina, huwag kayong pumasok dyan. Let's say kayo. Papatayin ko talaga kayo. Kaya yung pulis na nagkasala, sir, mga ganun, either pagka nagkasala, wala na. Mawala. Mawawala po? Oo, alam. Tanungin mo yan sila. Kasi sabi ko, papatayin ko talaga. Putang ina, pag nakita kita, patayin kita. At, kung tanungin mo ako, sir, na may pinatay ako, hindi man ako ang iniimbestiga ngayon. So, hindi ako magsabi ng totoo. Mag-line na lang ako kay... Di, ako na lang po magtatanong, meron na ba ho kayong pinatay, Ginoong Pangulo? Sir, may ano ako, may moment, lalo na sa yung outrage. Yung hindi ko matanggap yung minsan yung pamilya na ubusin mo, patayin mo, tapos i-rape mo. Mukhang ano sa akin yan, sir, talagang nawiwirla ako. Masyadong ang fuse ko dyan
Mainit talaga ako. Alam nila yan. Kaya behave. Sir, ito tanongin mo, prangka-prangka. Nandito, or citizens of this country, anong pinaka-safe na city for the longest time hanggang ngayon? Tanungin ko kayo. Noong panahon po ng tatay ko, San Juan po. Kasi sir, binaback-upan ako ng tatay mo. O totoo, huwag na lang tayo mag-ano. Ilabas na lang natin. Ang sabi ng tatay mo sa akin, sir, you do what you have to do to make your city safe. Kasi ang Davao nababalitaan na maganda. Kaya ang Davao nag-flourish. Kaya ang Davao malinis. Kaya ang Davao ngayon, anytime maglakad ka, walang gagalaw sa iyo. Alam ng tao kasi pag magkamali sila, hindi yung police, they have to deal with me. Dapat ako ang imbestigahin dito ko, extrajudicial killing. Wala yan sila. Ako mismo ang... Mr. President, nung time na mayor ka, merong pulis na nag-involve sa droga sa Davao? Marami, sir. Oh, what happened to them as far as you know, Mr. President? Ayan sila. Sila ang may alam. O, sige, Hindi. tanungin natin sila. Mr. Sinabi ko. President. Sige. Sabihin mo, 24 hours, sabihin mo sa putang inang pulis mo. Pag nakita ako yan, patayin ko. Sige ba, I will now take the time of Senator Estrada. So, sino yung... Huwag lang, sir. Huwag ka na lang lumayo. Yan yung katabi mo. Mamaya, sir. Mamaya. Unahin ko muna itong bisita natin because we will always be with him. So, we have lots of opportunities to ask Senator Bato. He is the best performer, sir. Kaya na senador. Mr. President, can I ask ito muna sila, no? General Gamboa, Your Honor, hindi ka man nag-chief ng Davao, but tama na dumaan ka rin sa Davao sa career mo. At ano highest ang position mo po dun sa Davao? Yes, sir. I was the official spokesman of the regional police regional office 11 for 2 years. Regional? Yes. How about sa city level? Wala, sir. I was never assigned the Okay. city officer. How about General Sinas? Sir, you were never chief, diba? So, dumaan po ba kayo sa career niyo sa Davao City? Never, sir. Never. Okay. How about si General Karamat? Hindi, sa mic, sir, para naka-record. Never? Sa career niyo? No, Mr. Chairman, sir. So only General Gamboa pa sa regional level. What's the pleasure of Senator De Lima? just one or two sentences, Your Honors. Okay, please, go ahead. You all heard from the horse's mouth that there are indeed death squads and pointed to certain former PNP chiefs or chiefs of Davao. These are very clear. Davao death squad to liquidate criminals, suspected criminals. Inducing, encouraging, and prodding people to kill directly or indirectly is not part of the duty of an executive official, whether it is mayor or president. Malinaw po, yung Davao Death Squad andyan. Marami pong sinabi dyan tungkol sila Matabato and Las Cañas. And Colonel Garma has confirmed that there is such a group, only that they are covered by code of silence. Hindi po madali talaga ang kumuha ng mga pag-aamin sa mga police officials na sila ang mga inutusan para pumatay. Ang dami pong mga dinarrate sila Matabato and Las Cañas tungkol sa mga specific cases of killings na yung order either pinapadaan kina Sonny Benaventura or kay Las Cañas and at times even from then Mayor Mr. Chair, Duterte himself. I'm sorry to interrupt Thank you, the ma'am. good senator. Yes, you have the floor. You have the floor. Go ahead. The former senator is jumping into conclusion. Let the committee decide whether indeed there is an existence of the Davao Death Squad. Senator Estrada, may I Yes. just... Go ahead, sir. Yes, Mr. President. One statement. Kung lahat man ito, kung totoo, palainin niyo ako ng kaso. May korte. At sinasabi ninyo na bakit ninyo nalaman na matay, na ganun-ganun. So, ibig sabihin may witnesses kayo. O, file the case in court or file the cases in court. Sabi ko nga dito sa ano ko, mine and mine alone. Gusto ko ang syudad ko maganda, malinis, at livable. At sa awa ng Diyos, ako ang nauna sa Pilipinas.
Alam mo bakit, sir? Ako po'y empleyado lang ng gobyerno. I started as a prosecutor. Kaya kapa ko yung kriminalo, pati yung mga criminals. That is why, Mr. President, I was asking during my line of questioning a while ago, addressed to former Senator De Lima, why did she not file cases when she was the head of the Commission on Human Rights? She investigated, allegedly, the DDS, if there is a right term for it. She did not file any cases. You were present, Mr. President, when Senator De Lima, or when she was the chair then of the CHR, you were present during the investigation, if I'm not mistaken, Mr. President. And, Yes, sir. And the president, when I asked him, denied that there was an existence of the Davao Death Squad. My question lang, Senator De Lima, bakit hindi kayo nag-file ng mga kaso kung talagang naniniwala po kayo na meron ho talagang death squad? Why did you not file cases immediately when he was just still a mayor? Yes, Your Honor, nasagot ko na po yun. Hindi mo nga Dahil sinasagot yung mga pwede talagang mga maging witnesses ay hindi pa willing, takot pa na mag-testify against the former mayor. All right, when you were Secretary of Justice, you had all the power. You were a very, very powerful cabinet member under the Aquino administration. Why did you not pursue it? Because at that time, wala na nga akong nagiging resulta ng mga nagiging investigasyon din. Because again, Madam mahirap Madam kunin- Chair, Madam Senator, you were a very, very powerful member of the cabinet during the Aquino administration. You had all the resources. You had the NBI at your disposal. Lahat ng mga government agencies were under your disposal. You had the ear of the president. Bakit hindi kayo nag-file ng kaso laban kay Mayor Duterte? At that time, the relevant, real evidence, testimonial evidence, wala pa po sa aking disposal. Although I did try, yung sinabi ko po kanina, na rinifer ko na muna sa NBI. So, kaya lang, yun ang naging report, binalik nila sa akin. Now, they're trying, pero nahihirapan din sila na i-access yung mga witnesses. Mr. President, Kaya, yung Mr. Chair, sinasabi po kanina ni former President Duterte na Davao is the safest city, I think that is belied by statistics. I don't have the exact statistics now, but I read certain data. It's not the safest city. It has the So what is among the safest city, highest, as far as you I know? would not know. It was it registered as among those with highest data on killings or murders. So how can it be a safe city? Mr. Chairman, with the permission of Senator Jinggoy? I think the former president wants to answer the accusations. The Mr. statements of President, former yes, senator. you're recognized. Maraming namatay, sir. Marami talaga. Thousands, I would say, from yung naging mayor ako. Marami. Ito yan sila. Dito yan sila lahat. And they would tell you, si Danao, si Koy, si yung buwa. Ito si Senator Bato. Maraming namatay, pero ang namatay, sir, mga kriminal. Alam mo kasi ang Davao is a crossroad kasi ang unang nag-bloom sa Mindanao, tagaroon ka man, sir, ang Davao. Kaya saan yung progressive at saan yung pera negosyo, nandoon rin yung mga kriminal kasi ang negosyante pati ang kriminal magkasama yan. Kung saan yung pera, mga negosyante, nandoon yung mga kriminal. Kaya ganon. Kaya pagkabubo ka na mayor at hindi mo takot kang makulong, ako, di makulong, di masama makulong. I can make the confession now if you want. Mr. Chair. Talagang niyayari ko. Pero wag mo naman, mga pulis kawawa naman. Meron akong death squad. Death squad. Pero hindi yung mga pulis. Sila rin yung mga gangster. Yung isang Mr. Chair. gangster, utusan ko. Patayin mo yan, kaya kung hindi mo patayin yan, patayin kita ngayon. Bakit mo isakripisyo yan sila? Alam mo, sir, ganito, ha?
mabuti na lang nandito, if you give me time. Ang pulis, sir, kawawa. Hindi mo alam, ito nandito itong mga, pag ang pulis na pailan ng kaso, sir, suspended yan. Wala ng pagkain yan sa, the day that the suspension is issued, that day, ang pulis wala ng pagkain, ang mga pamilya nila wala ng pera, ang mga bata wala ng pamasahe, hinto lahat. Paralyze ang pamilya ng pulis. Hindi ninyo alam yan. Kaya may kaibigan kayo ng pulis, tanungin ninyo. Yan ang buhay ng pulis. Kaya protektado ko yan sila. Pagka fulfillment of duty, sabi ko sa kanila, magpakamatay ako sa inyo. Pero pag nag-abuso kayo, nagpatay kayo ng tao, nag-hold up kayo, nag-kidnap kayo, putang ina, ako mismo ang papatay sa inyo. Mr. Chair. Mr. President, kayong Mr. magpahuli. President, okay, ako muna may tanong. Kasi medyo nalito rin po ako. So, ibig niyo sabihin, gusto niyo proteksyonan yung pulis, ayaw niyo silang gamitin sa ipit sila kasi kung masuspend sila, kawawa pamilya niya. Tapos nabanggit niyo, may sarili kayong ngayong tinayo na hit squad. Is that what you're trying to tell us? Para hindi po kami nalilito po. I mean, can we be very clear? Hindi naman death Salitang, squad. salitang, ano po ito? Salitang diretso. Opo. Hindi naman death squad. Basta alam ng tao sa Davao na nandyan ako at magkamali ka and you commit crime at walang mapuntahan yung agrabyado. Ako yan. And then how do you remedy the situation, Mr. President? Or how did you remedy those situations na nalapitan ka? When I am called for another investigation, sir, sabihin ko. Hindi ko man ito drama. Tanungin niyo ako ulit, tapos, well, my experience, 73 years old na ako, sir. So, in a few years, 2-3 years, may sakit na rin ako. Gusto ko iwanan yung lahat para malaman. Thank you, Mr. President. Just one last statement. Last, Your Honor, I cannot help myself. No, excuse me. Senator Estrada has the floor. Merong intervention gusto rito. If you will permit Sige, it. okay. Okay, Senator Bato, go ahead. Yeah, I just would like to put on record na the statement of our resource person, Atty. Laila de Lima, that Davao, dinidisclaim niya palagi na Davao is not the safest place in the Philippines. So what does that make of all these awards that was received by Davao City? Not only the LG of Davao City, the Davao City Police Office, ay palaging Best City Police Office of the Year. Halos forever na eh. Kaya there came a point na yung Davao City Police Office ay hindi na sinasali sa best competition as far as unit performance is concerned dahil yung ibang mga syudad hindi na makakatanggap ng award dahil Davao City palagi nananalo based on record yan sa Camp Crame. Ngayon, it is, ako mismo, I'm from Davao. I can tell you, Davao City is the safest place anywhere I go in the Philippines. The safest place for law-abiding citizens and the most dangerous place for the criminals. Talagang pag gumawa ka ng krimen ng Davao, pulis ako ng Davao, hahabulin talaga kita. Hahanapin talaga kita, Mr. Chairman. Pag ikaw gumawa ng krimen sa aking syudad, hahabulin talaga kita. Kaya po, Mr. Chair. para pagbigyan sila, sige, sila na naman. Sige po. Okay lang? Okay na. Sige. Okay lang. Just last statement before I sige, wrap up, before I give the floor to Senator Risa. I just would like to put on record the statements made by former Senator De Lima. During the investigation here in the Senate, during her term when she was still a senator, wala pa rin nakita ebidensya tungkol dyan sa mga DDS na tinatawag. Nung CHR chairman siya, wala rin nangyari sa mga investigation at wala pa rin nakita ng ebidensya. Nung secretary siya ng DOJ, which is a very powerful cabinet position, wala po rin siyang mga nakitang ebidensya. At hanggang ngayon, yun pa rin po ang sinasabi niya, wala pa rin gustong mag-testify, wala pa rin siyang kinakasuhan. So I think that is a matter of incompetence, Mr. Chair. I take Thank you. Mr. strong Chair, exception to that, Your Honor.
Okay, to be fair, okay, to be fair. Sige. The chair Wait, will be fair. Excuse me, everybody, Mr. President, teka muna. Sige, Hindi ko po yes, nagustuhan. Senator De Lima, sige, Thank you. short na lang, short. Hindi sige, ko po response. nagustuhan yung ganung conclusion na Okay. wala akong ginawa o that incompetent. Malayo pong description sa akin yan. I always do my job. Depende sa mga circumstances, depende rin sa kung ano talaga yung makakalap. And hindi ho tama na nung Senate inquiry. kasi nandun po si Matubato, present ko nga po. Pero after I presented him, inalis na po ako as Senate chairperson. Now, ano yung tungkol sa safest city. Ma'am, What let's what ma'am, exactly excuse me. is the standard? Can I stop you there? Wag na natin, let's not debate on the safest city. I mean, focus po tayo, no? A Philippine war on illegal drugs. So, anyway, opinion na po yun. There is no right and wrong opinion. Yes, Senator Risa? Salamat kaayo, Mr. Chair. Huwag nating kalimutan, may bombshell na inamin ang dating presidente kanina. Sinimulan niyang i-implicate, ilaglag yung mga ilan sa mga dating PNP officials natin na involved daw sa Davao Death Squad noon. Pero sila mismo, sinabi nila na may death squad siya. Bagamat hindi daw pulis, may death squad siya. Yun yung iniimbestigahan nga natin dito, Mr. Chair. Yung war on drugs, yung extrajudicial killings na nangyari ng war on drugs, sinimulang modelo sa Davao noon, tapos iniimbestiga natin kung yun ang ginamit na template o modelo para i-scale up nationwide. So, bombshell yung sinabi po ng dating presidente na meron na silang death squad. Ano man ang pangalan yan, police o non-police ba yan? Kasi it looks like what we are investigating now, yung ginamit na instrumento para sa war on drugs na nagbunga ng napakaraming extrajudicial killings. You are For the record, Mr. Chair. Ma'am, tama Thank you, ka talaga. Mr. Chair. Tama ka talaga. So, ganito na lang. Huwag na lang yung pulis. Kawawa yung wala yung sa experience, Davao. Ako. Imbestigahan niya ako. Set a date for an investigation para sa akin. Ako imbestigahan ninyo. At kunin ninyo yung record sa Davao yung namatay. At sabihin ko sa inyo kung wala akong taguin. Alam mo, nag-warning ako, huwag kayong gumawa dito. Kasi gusto ang Davao was a very kawawa noon. Alam ninyo, sir, panahon ng NPA nung hindi pa ako mayor, kita mo ang Davao. Left and right ang hold up, walang makalabas sa bahay. Pati mga pulis takot. Kasi nandyan yung mga NPA, pinapatay sila. Kaya sinabi ko, nag-agyat ako sa bukid, nung na-mayor ako, sabi ko, ayaw ko ng away sa inyo. Pero yung mga pamilya ninyo, nandyan sa syudad natin. Yung mga top honso ng Communist Party, bilangin ninyo sa ilan na ang taga Davao. Saan ang pamilya nila? Sa Davao. Kaya umakyat ako sa bukid. Sinabi ko, stop it. Huwag ninyong patayin ang mga pulis ko kasi putang ina yung pamilya ninyo. Yayariin ko yan. Mr. Chair, if I may, dahil matagal na po yung sa NPA, kung maaring mag-follow-up question ako sa dating presidente. Go ahead, Mr. Chair. Squad. Mr. Chair. Salamat Go ahead, kaayo, Senator Mr. Chair. Kanina, sinabi nyo there were 7 people dun sa inyong self-described death squad. Ano po yung mga pangalan nila at paki-describe yung structure ng organization na sinet up nyo, yung death squad na iyon? Yung death squad ko? Ang death squad ko, ma'am, is, of course, it is organized. Hanggang dyan lang. Ano po yung structure ng organization na iyon? Against criminals. Hindi po, yun yung task siguro na binigay nyo. Pero anong structure ng death squad niya iyon? Structure against crime and criminals. Ibig sabihin, ano po yung setup? At sino yung 7 yon na miyembro ng death squad Fight nyo? crime. No sir, yung pangalan nung sabi nyo, 7 tao na nasa death squad nyo. Mukhang patay naman sila lahat, ma'am. It's okay sir, ano pong mga pangalan nila? You know, when I was mayor, it's about 43. I am now 73. For the life of me, I cannot remember the name
And ano po yung structure ng 7 yon? Merong bang team leader, may 2 tenyente, then may 4 pa na tao? Ano po yung structure ng organization na iyon? I said I am 73 years old. Hindi ko nga alam kung bakit nandito ako kaharap mo. Sir, I'm sure alam niyo kung bakit kayo nandito. In fact, kayo po yung nagsalita ng pinakamarami sa resource persons. Well- May reward po ba yung 7 iyon sa death squad nyo? Again, ma'am? May rewards po bang ibinibigay sa mga miyembro ng death squad nyo tuwing nakakapatay sila? Police? Police ba yung death squad nyo? Yung Yun ang allegations. Hindi po, yung sinabi nyo kanina. Huwag tayong lumabas dyan. Ah, hindi po ako lumalabas. May ibang lumalabas. O Yung dito sinabi tayo po ninyong ang death squad, pinag-usapan may dito, rewards po ba yun? centered sa police na sinasabi na binabayaran. No, sir. Pina-follow up ko yung sinabi ninyo. Ay, yung civilian? Unprompted. O, so, kung civilian yon, yung sinabi nyo na death squad nyo na 7 tao, may rewards po ba yung 7 taong iyon kapag nakakapatay sila? Ay, hindi, ma'am. Mayayaman yung mga... Maraming gago na mayaman sa Davao. Ano pong connection ng mayayaman sa Davao? Gusto dun sa pumatay miyembro ng mga death kriminal. squad? Because Ibig they sabihin, want the city to be safe. nagbibigay sila, yung Because mayayaman, they want ng reward sa business to death thrive. squad? Yes, sir. Bago po yan, sinasabi nyo ba na yung mayayaman sa Davao nagbayad sa death squad para pumatay? No, hindi, ma'am. Si Sila Colonel mismo. Makasait po ba kasama sa death squad na iyon? Sino? Colonel Makasait, kasama po ba sa death squad na iyon? Colonel Makasait? Ma'am, alam mo, sa totoo lang, mahabang istorya to. It's okay, sir. Maikli lang sana Pero kung ang sagot. problema, ma'am, patay na yung tao. Si Colonel Makasait ay patay na. Ayaw kung marami. Police officer in the police department. Pero patay na yung tao. Okay, sir. May Huwag mo rewards akong po ba sila? tanungin kung anong history yung tao na yan, patay na. Okay. May rewards po ba sila, yung mga miyembro ng death squad nyo? Sino? Ako? Magbigay? Yung 7 miyembro, kung sino man ang nagbigay, may rewards ba sila kapag pumapatay sila? Walang reward, ma'am, kung Walang police rewards. yan. Lalo Hindi na ho. police. Bakit Wag- ako magbigay ng reward sa mga... Paiba-iba, hindi po. Trabaho Paiba-iba po nila yung yan. sinasagot nyo eh. Hindi ko tinatanong yung mga pulis. Oh. Tinatanong ko po yung mga miyembro ng death squad nyo. Ah. Binabayaran ba sila kapag nakakapatay sila? Wala. Wala. Okay. So, libre lang yung May I remind the pagpatay. Senator, this is just an intervention. Yeah, sorry. We have to I follow- apologize, we have Mr. to Chair. follow the Yes, order. I Please, submit, please. Mr. Chair. The time for Senator Estrada has expired. Senator Villanueva, for just Mr. an Chairman, yes, interjection. Mr. Chair. Mr. Chairman, I've been here for more than 4 hours, and according to the ground rules set by the chairperson himself, we will be staying here only until 4 in the afternoon. So The latest. we only have about 38 minutes, and I'm the only senator who did not make any opening statement. And just to expedite the deliberation, Mr. Chairman, may I just be allowed to move that my opening statement be inserted into the records? Comsec, please. Please accommodate Senator Yes, Villanueva. Mr. Chairman. And let me just state for the record, Mr. Chairman, our consistency in this particular issue, Mr. Chairman. Since time immemorial, we have been very keen and very serious in our intention to address the problem of illegal drugs. And that is why war on drugs per se is a very noble intention, worthy, Mr. President, Mr. Chairman, of our support, yung war on drugs. Importante lang talaga nakikita natin yung tamang implementasyon at makita din natin, Mr. President, yung root cause of the problem. And that's the main reason why we are all here today. And partly, Mr. President, may I just put also into the record the importance of emphasizing the need to build the capacity of our law enforcement agencies. And I have been consistent with that since 2016, Mr. President, when I became a member of this August Chamber, for our enforcement agencies to uphold human rights as a core part of their operations and training. And number 2, we have been pushing for independent and impartial internal affairs service to thoroughly investigate police misconduct and prevent further brutality. And last but not the least, Mr. President, that I'd like to raise and put into the records is that there have been so many articles and positions that I have been espousing, and we have been calling the government since the day I became a public official, Mr. President. We've been urging our government to view drug or substance abuse to the lens of social justice and public health. Ito po'y base sa mga datos na nakuha natin na talagang isa sa pangunahing dahilan sa paglulong ng ating mga kababayan sa paggamit ng droga ay ang kahirapan po sa buhay. So I would just like to put that on record. If you would allow me, Mr. President, and I think next in line is Senator Bato de la Rosa, who is also having a reservation that this presentation would be
your vice chair for today's hearing, Mr. Chairman. May I just ask one question, Mr. President? If Yes, I will use your my chairman's colleague- discretion. Ask your question. Yes, Mr. President. Thank you very much. We are very honored that our former president is here with us, sir. Thank you for being here with us. And I just noticed yung pong sinabi niyo po kanina, and I'm humbled and grateful na binanggit po ninyo, Mr. President, kanina na yung programa and war on drugs hindi naman perpekto at sinabi niyo po na meron ding mga kakulangan at pagkakamali. May we know, just one question na Mr. President, kung kayo po yung tatanungin, Mr. President, ano po yung mga binabanggit niyo po kanina na hindi perpekto, may mga mali po, at ano po yung gusto niyong ibahagi sa amin, legislators, to address these concerns, Mr. President? Thank you. Sir, hindi tayo nagkulang sa batas. Kumpleto tayo. I've been, once upon a time, also a congressman, prosecutor, fiscal, lahat na. Dinaanan ko na lahat, sir. It is really the determination sa local officials. Alam mo kasi ang droga is a very dangerous. Kaya as we are talking now, hindi perpekto itong ating bayan. May mga mayor na nasa droga rin. Umaman dahil sa droga. Nakikita mo naman yan eh. Mag-mayor. Tapos, sabihin mo, pagdating dito sa Maynila, may bahay na, maganda. Hindi lang nakikita doon sa probinsya, pero pag nakikita mo dito, kasi makilala, mayor rin kasi ako eh. Makikita mo, magagandang kotse. Mercedes-Benz. Hindi nga ako nakahawak ng kotse na yan. Makikita mo, maraming, sir, may problema tayo sa droga. Alam mo kasi ang droga, pera. Madali, kaya pumasok lahat, pati pulis. Lahat, it permits the entire fabric of our society. We are talking here of extrajudicial killing, but there is more to it than you look beyond. Kasi it's not really in the killing. Madali yan, sir. Madaling isulbad. Only, sabihin lang ng presidente na sa mayor. Mo, mayor, lahat kayo. Tawagin mo mayor. Ginawa ko yan. Tawagin ko. Tapos mag-isang order. Tawagin ko sa Malacanang noon. Kinulong ko. Tapos magsabi ako, ganito ang gusto ko. Kaya pero ito ngayon, sir, maraming mayor na pumapasok sa droga. Kasi nga, pera. Kailangan nila ng pera para maganda yung buhay, para sa kanya, pati mga anak, pati looking forward to fund the next election to stay in power. Ganon ang kultura ng Pilipinas. Hindi lahat. Maraming mayor na matitino. Pero marami dyan pumapasok sa droga or they are on the take for the money. Kaya bakit tignan mo lang, kung hindi doon sa kanilang probinsya, dito mo tignan sa Maynila. Kasi ako mayor, marami akong kilalang mayor. I cannot talk about the governors. Yung mayor lang, kasi may mayor siligman kami. Kung makikita mo lang paglabas ng patatawag kami sa Malacanang, paglabasan niyan, tinitignan ko lang yung mga kotse lang nila. Mercedes-Benz. Hindi naman ako nagmilit, pero ako, sorry, Joseph. Thank you, Mr. President. Mr. President, yung binanggit niyo po, no, hindi ho perpekto, may mali, at ang una hong pumapasok sa isip niyo na mali ay yung binanggit niyo po, determination from the LGU side, Mr. President. Yes. And when you say determination from the LGU side, sila po ba kasama ho dito yung implementasyon ng nais niyong polisiya para durugin yung pong at i-address at linisin yung mga drug syndicates, Mr. President? Sir, depende po sa karakter ng mayor. Kasi may mga mayor na, yung complacent, tapos ayaw ng
always looking forward to re-election. Ayaw ng gulo, ayaw na magkakaroon ng problema. So itong mayor na kung gusto niya talaga mawala yung droga, ako noon, nung na-mayor ako, I was not looking toward a re-election. Wala sa isip ko yun. Ayan sila si Bato. Nung nag-mayor ako, sabi ko, hindi ako interesado na ma-re-elected. Putang ina, magtrabaho tayong lahat. Ito ang gusto ko. Patay kayo mga pulis. Putang, papatayin ko kayo ulit. Huwag ninyo akong... Kasi pagka-mayor ka na, magpa-ano-ano ka lang, pa-lutay-lutay ka lang, wala mangyari sa Pilipinas, maniwala ka. Lalo na yung mga mayors na pumapasok sa droga, yan ang dapat unahin patayin. Mr. Chair. Thank you, Mr. President. So what I'm getting, Mr. President, is that yung imperfection noong ating programa na War on Drugs, nakabase po doon sa ilang mga local government units na wala ho talagang totoong political will para labanan ito dahil binabanggit nyo nga po, marami or may ilan sa mga LGUs ang pananaw ay ma-re-elect lang. Re-election. Hindi talaga durugin. Ayaw magkaroon ng problema sa re-election niya. Yung iba naman, takot. Lalo na sa probinsya. Lalo na yung nagninegosyo ng droga, may mga baril, tapos may tao. Mr. Chair, with the permission of Senator Villanueva, quick interjection. Yes, Senator Ontiveros is recognized. Salamat kay Mr. Chair. Salamat, Senator Villanueva. Just to make of record na sinabi ng dating presidente na yung mga mayor na suspected na involved sa drugs dapat patayin. That is not an acceptable statement ng isang naging presidente tungkol sa mga naging kasama niyang nagtatrabaho sa gobyerno ng mga mayors. For everyone, whether mayor, whether maliit na drug suspect, kahit pa yung mga high-value targets, may due process. And the president of all dapat ang nag-uphold niyan. So unacceptable po sabihin na ang mga mayor na drug suspect ay dapat patayin. For the record, Mr. Okay, Chair. ma'am. Ganito yan. Mabutit dumating ako dito. Pasalamat talaga ako para ilabas na lang natin yung totoo. Alam mo, pagka mayor, pagka sindikato, hindi mo matanggal yan. Hindi mo basta-basta matanggal yan. And they are there, so many stories abound. Hindi na ako kailangan magbigay ng example sa inyo. Dito sa Maynila, mga mayors, pera. It's always money, 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 money. Kaya pagka nandyan, either they are in cahoots with the law enforcers or yung ibang mayor takot. Yung sa probinsya, kung magka-mayor ka, kaya wag kayo, may nakikinig ngayon, wag kayo magpili ng mayor na pitsugin. Kasi wala talagang mangyari. Pagka mayroong mga sindikato, ex-policemen, ex-soldiers na may baril, tapos takot kang mamatay, walang mangyari sa syudad mo. You have to, maraming problema na nakatago, ma'am, na hindi natin nakikita. Nasa undercurrent yan. Hindi natin nakikita yan. Sino po ba yung mga yon? Hindi, all over. Mayors. All over. Hindi ko masabi. Just for the record again, Mr. Chair, with thanks to Senator Villanueva, unacceptable na sabihin ng isang dating presidente or kung sinabi ninyo noon nung presidente kayo na ang sino mang suspect, maliit man, malaki, mayor, na suspect sa drugs ay dapat patayin kasi may due process po. Salamat kayo, Mr. Chair. Salamat, Senator Villanueva. That is my stand. If you do not agree with me, I'm sorry. But I'm dealing with a serious problem of my country. Hindi mo madala sa pakiusap yan. Sabihin mo, putang ina, huminto kapag hindi. Tutudasin kita. Yun ang, lalo ng pulis. Putang ina itong mga pulis. Pagka pumasok yung pulis, hindi mo sabi, huy pulis, huminto ka. Puntahan mo yung pulis, sabihin mo, mga pulis, kung mga tao na harapin ko, let us be, labas na lang natin yung, pati yung lungwahe.
Pero Mr. Chair, forgive me for interrupting. Hindi, Speaking of patapusin mo lengguwahe. muna ako. Sorry sir, Mr. Chair, baka maaring ang resource person tumigil magmura kasi bahay natin itong Senado eh. Salamat kaayo, Thank Mr. you, Chair. thank you. Hindi tayo Mr. President, magkaintindihan Mr. dyan. President, sir, excuse me, sir. I am relating a conversation. I am, hindi na Yes, po nagmumura. Mr. President, okay. Sinasabi ko yan kung ano ang sinasabi ko doon sa Correct. tao. Klaro na po yun, Mr. President, na when you relate to the police officers, may kasamang mura. Pero okay na, klaro na po yun. Pwede na nating hindi ulit-ulitin, Mr. President. Hindi lang, Kung sabihin pwede ko lang. na kaya, papatayin kita. Hindi lang ako magmumura sa... Okay. Iwasan lang po. We try our best na iwasan na po. Anyway, naintindihan po. Well, Sige. Thank you, Mr. Chairman. Just one last because Okay, sige. I sincerely appreciate, Mr. President, yung binanggit ng ating dating Pangulong Duterte na hindi perpekto, maraming mali, and binanggit po niya yung kamalian na nag-stem from the local government units at